love for me. When with the ransom in glory His face at last shall see, my joy through the ages to sing of His love for me. Oh, how marvelous, oh, how wonderful, and my song shall ever be. Oh, how marvelous, oh, how wonderful is my Savior's love for me. Musik po na po lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. Magpapatuloy po tayo sa ating lesson sa ating Sunday School na Understanding Homosexuality and its Gospel Remedy. Ayun, lumabas na. Alright, so patuloy po tayong tutungtong sa mga katotohanan na mayroong original na disenyo ang Diyos. Ito yung palagi nating babalik-balikan na katotohanan. At sa mga nakaraan nating pag-aaral ay tinignan po natin kung paano tinutukoy at dinidescribe ng salita ng Diyos itong homosexuality. Ano ba para sa salita ng Diyos, para sa Biblia, ang homosexuality? Nakita natin na ang homosexuality is a rebellion against doon sa original design of God. So ito'y pagre-rebelde laban doon sa original na disenyo ng Diyos. But the problem is, sa panahon po natin, there are issues, no? There are issues ng pag-downplay nitong homosexuality. When we say downplaying, ibig sabihin ay pinabababaw ito, making something less important or making something less bad. At ito yung nangyayari sa panahon natin ngayon. At ilan dyan nga sa mga bagay na yan na nakita natin, una ay yung the Bible does not oppose homosexuality. Na sabi nila hindi naman daw against ang Biblia sa homosexuality. And as we studied it, nakita natin na no, ang Biblia ay against, ay laban sa homosexuality. And actually, ang sabi ng Biblia, homosexuality is a sin. Ito'y kasalanan. At ang pangalawa dyan na nakita natin, ang sabi nila, the term homosexuality is a poor biblical translation. Pero nakita nga po natin na hindi lamang ito dahil sa kakulangan natin sa pag-aaral, kundi talagang itinuturo ng Biblia ang bagay na ito. Ang term na homosexuality, bagamat maaari the very word homosexuality ay hindi pa nag-e-exist nung 1600s at prior doon, pero alam natin na itinuturo na ng Biblia ang patungkol sa bagay na ito. At yung pangatlong bagay na pinag-aralan natin ay yung sinasabi ng ilan, yung kasalanan ng Sodom and Gomorrah ay hindi naman patungkol, sa homosexuality. Which nakita po natin na we went back doon sa account ng Sodom and Gomorrah na no, ang tinuturo ng Sodom and Gomorrah
primarily ay walang iba kundi ang kasalanan ng homoseksualidad. Hindi natin dinidisregard, hindi natin ini-invalidate na kasama yung pride, kasama ang arrogance, kasama ang pagiging inhospitable nila, hindi natin dinidisregard na kasama yon sa mga kasalanan nila. Pero primarily doon sa account ng Sodom and Gomorrah, the sin na tinukoy ng salita ng Diyos ay walang iba kundi ang kasalanan ng homosexuality. And another issue na kanilang binabato dito ay ang sabi nila, Jesus never talked about homosexuality. Hindi naman sinabi ng Panginoon, hindi naman tinukoy ng Panginoon yung homosexuality. In which nakita natin, technically, hindi talaga binanggit ng Panginoon yung word na yon. Kung magiging technical. But basically, tagturo ang Panginoon about sa homosexuality, ang Panginoong Jesus. Bakit? Dahil nagturo ang Panginoon patungkol sa sexualidad. Na meron lamang dalawang sexuality na nilikha ang Diyos from the beginning, from the original design ng Diyos. Male and female. He created them from the beginning. Yun ang sabi ng Panginoon. Quoting doon sa original design sa Genesis chapter 1. At hindi lamang yun, isa sa mga kasalanan na tinukoy ng Panginoong Jesucristo ay ang sexual immorality. At nakita nga po natin na pag naririnig ng mga Hudyo ang kasalanan ng sexual immorality, ang bumabalik ang nailalagay sa kanilang kaisipan ay bumabalik sa doon sa Levitical law. Na kasama doon ang mga kasalanan ng sexual immorality. At isa doon ang homosexuality. So nandoon yun. Naroon na tinukoy yun ng Panginoon, but then again, hindi kasi nga siya issue noon. Bakit? Dahil alam nila na ang homosexuality ay kasalanan. Hindi siya katulad sa panahon natin ngayon na nagiging debate na ito. Na maraming mga tao nahahati na. Kasalanan ba yan o hindi? Masama ba yan o hindi? Dati, alam nilang lahat, kasalanan yan, masama yan. Ngayon lamang yan sa panahon natin na nagkakaroon ng ganong dibisyon. At ang sumunod na ating pinag-aralan ay sabi ng iba, hindi naman namin pinapractice yung ganyang klase ng homosexuality. We do not practice that kind of homosexuality. Na may mga homosexuals nga who are practicing polyamory. Ibig sabihin, okay lang ako na kumbaga kayong mag-partner, okay lang parehas kayo ay meron kayong app ng Tinder or Grindr, na maghanap kayo parehas ng inyong mga iba pa. Basta sa akin ka pa rin uuwi, sa iyo pa rin ako uuwi, ganun. Ang idea, pero hindi naman kami ganun. Sabi nila, hindi naman kami yung mga pedophiles. Hindi naman kami yung mga sexually abusive na mga homosexuals. Lang kami, one man, hindi one man woman, one man, o one woman lang kami. Isa lang ang minamahal namin, hindi kami katulad nila, hindi kami unchurched. Part nga kami ng Christian group So, yun ang sinasabi nila, hindi kami yung ganong klase ng homosexuals. But then, ang sabi ng Biblia, the Bible says nothing good about homosexual practice. Again, hindi natin ginajudge kung meron silang mga mabuting bagay na nagagawa. Ang hinuhusgahan ng salita ng Diyos ay ang kasalanan. Well, after all, alam natin na morally speaking ay wala naman talagang kabutihan tayong nagagawa. At ang sabi ng salita ng Diyos, whenever na nababanggit ang homosexuality, it is condemned. Ito'y hinahatulan ng salita ng Diyos bilang kasalanan. At sumunod dyan, ang napag-aralan natin, which is ito'y napag-aralan natin last week, ay yung sinasabi ng marami na I was born this way. I was born this way. Ganito ako pinanganak Actually nga, hindi ko na naisama dun sa lesson dahil masyado nang haba, pero nais kong banggitin na starting from around 1993,
ay merong isang doktor na naghahanap na ng tinatawag nilang gay gene, na gusto nilang palabasin na ang kabaklaan ng homosexuality ay nasa genes. Nalaytay na ito sa dugo at naipapasa ito. Kaya merong ganun. Pero alam nyo po, even until now, wala pa rin sila natatagpuan. From 1993, so ilan yun? Mga 30 years, kung tama ang bilang ko, no? 30 years. Even until now, wala pa rin sila natatagpuan na gay gene. Dahil kung mayroong nananalaytay sa atin ay kasalanan. At kasama yun doon, no? Kasama yun doon. Now, yung tanong nga dyan ay, meron ba talaga na born this way? Well, the answer to that is actually no and yes. At nakita natin yung implied dito sa term na ito na I was born this way. Ang kanilang ini-imply, ang argument nila, ang underlying message is that ang sinasabi nila, if God exists and created me, then it is His will or fault that I am this way. Grabe, no? Nakasalanan pa ng Diyos. Well, nilikha ako ng Diyos na ganito eh. Nilikha akong ganito ng Diyos. So, kasalanan niya. Kung kasalanan ng pagiging bakla, kasalanan ng pagiging tomboy, pagiging isang homosexual, well, kasalanan ng Diyos. Dahil nilikha niya ako. Well, nagbigay ako ng challenges dito, to help us to at least challenge them. Kapag ma-encounter natin yung ganitong klase ng argument, isa sa mga bagay na pwede nating itanong, what if a 40-year-old wants to have sex or wants to marry a 15-year-old or vice versa? Well, kung sasabihin natin na itong homosexuality or homosexual behavior, which is a sexual behavior, dahil pinanganak akong ganito, itong mga nilagay kong mga arguments are also sexual behaviors. So ang gusto ko makita natin, kung tatanggapin natin yung sinasabi nila na homosexual behavior na dahil I was born this way, dapat tanggapin din natin itong mga arguments na to, na una yung pedophilia. Aba, pwedeng sabihin ng mga pedophiles na I was born this way. Ganito ako pinanganak eh. Paano naman kung ang isang married person wants to have sex outside of marriage? Adultery. Diba? Sabihin ng mga adulterous na mga lalaki, I was born this way eh. Ganito ako pinanganak eh. So okay lang? Tatanggapin na ba natin? Paano kung yung mga first cousins, actually, kailan lang nakapanood ako ng isang, there was this group sa Amerika na talagang silang, yung angkan nila, sila lang din. Sila lang din, nakalimutan ko yung pangalan, sila lang din ang nag-asawahan sa isa't isa. At alam nyo, ang nangyari, yung kanilang mga itsura are deformed. Because these are products of incest. Tinatawag na incest. So, yung mga incestuous na mga tao, sasabihin ba natin, tatanggapin natin na they are born that way? Diba? What if a husband wants to have sex with his wife without consent? That's rape. Tatanggapin na ba natin yung kung sasabihin niya, I was born this way? Actually, para may connect tayo, hindi ko po ito na isama nung nakaraang lesson, pero nakita ko kasi itong poster na ito, and I was alarmed, kung paanong ang media sa panahon natin ngayon ay isinasapak na ang mga bagay na ito. Sa darating na February ay magkakaroon nitong palabas na ito. Ikaw pa rin ang pipiliin ko. Yan ang title. Maring, agamulak yan ah. Diba? Pogi eh. Diba? Pero kung titignan mo, si Julia Barreto po ay 26 years old. Si Aga Mulak ay 54 years old. At yung idea, yung kwento niyan,
Ano, as far as I know, si Aga Mulak ay teacher or parang conductor ata, ano, or someone na nagtuturo. At kanyang estudyante, si Julia Barreto. Kapag pinanood mo, wow, ang cute, wow, kikikiligin ka. Pero i-translate mo yan sa totoong buhay. I-translate mo sa totoong buhay. How would you feel kung yung anak mo nandun sa eskwelahan, tapos nililigawan pala ng kanyang guro? Tingin nyo ba katanggap-tanggap? Di ba? Pero sa movie, ito ang ini-inculcate nila sa panahon natin ngayon. Okay lang. After all, maganda yung bida, gwapo yung bida. Tapos kakilig-kilig yung mga eksena. Pwede na. Kita nyo po yung nangyayari? Kita nyo kung paanong minamanipulate ng media ang isip natin sa panahon natin ngayon, na unti-unti itong mga bagay na ito i-accept natin, na sa panahon natin ngayon mawalan na ng social standard, mawalan na ng moral standard, na lahat ng ito katanggap-tanggap na. Maging progressive tayong lahat. Na lahat ng ito tanggapin na natin. Na wala na tayong eventually, mawawala na tayo ng sense of justice, ano yung tama, ano yung mali. Mawawala na yung sense of morality. At ito, ito yung susunod na ipapakita ko, maaari na marami ako magiging basher. Ano? Dahil alam kong maraming sumubaybay. Ito na po yun, be careful with my heart, si Sir Chip. Ano? Si Sir Chip. Ang tagal pa naman ito, no? Maraming sumubaybay. I-translate mo sa totoong buhay. I-translate nyo po sa totoong buhay. Tingnan ninyo, nagtatrabaho, nagtatrabaho bilang isang kasambahay sa inyo, tapos yung may-ari o yung amo nun, di ba, very unprofessional na magkakagustuhan sila, eventually magiging mag-asawa pa sila nung kanyang kasambahay. I-translate mo sa totoong buhay. Magiging katanggap-tanggap ba? Hindi. Anong iisipin ninyo? Mabalitaan ninyo doon sa kapitbahay, yung kasambahay niya ay nagliligawan pala sila nung amo niya. Aba, baka na yan? Kumbaga ay headline na palagi ng chismis sa mga kapitbahay, di ba? Pero ito, dahil nakakilig eh. Grabe kasi yung mga punchline ni Sir Chief. Tsaka yung kanyang personality. No? Tapos yung datingan pa ni Sir Chief. At yung kilig factor pa na ginagawa. Anong pangalan ng babae? Si Jody. No, Jody Santa Maria, tama ba? Pero kung titignan natin, i-translate mo sa totoong buhay, hindi ka tanggap-tanggap itong mga bagay na ito. Pero ganun tayong minamanipulate ng media, itong mga bagay na ito, okay lang. Okay na ito. Mawawala na tayo ng moral standard. Ito yung kanilang binabanggit. To accept being born this way as justification for any sexual behavior is to create an entirely new and inconsistent social standard. Kapag pinilit natin anumang klase ng sexual behavior, whether homosexuality yan o anuman sa mga categories ng sexual immorality at mga ano pa, ay ito'y pag-create ng entirely new and inconsistent social standard. Ibig sabihin, hindi yan yung tama na nangyayari. Gumagawa ka na ng bago mo na social standard. And the next thing na pag-aaralan po natin, again, ang sagot doon sa tanong, are people actually born this way? Well, the answer is no and yes, no, dahil even ang mga medical experts, even ang mga scientists, until now,
sabi ko nga kanina ay wala pa ring nakikita na gay gene at even sa mga studies ay walang kinalaman, yung biological, maaring ito'y multifactorial, pero yung kung sasabihin nila na dahil lang ito sa biology ay it is not, hindi. But then nakita natin na born this way. Why? Because yes, we are born sinners. At nakita natin yung mga talata, hindi na natin iisa-isahin, na tayo'y ipinaglihi sa kasalanan, tayo'y ipinanganak na sa kasalanan. As we are born in sin, merong kasalanan na nananalaytay sa atin. So, para sabihin natin we are born this way, actually, tama sinasabi nila dahil tayo pinanganak sa kasalanan. After all, homosexuality is sin. Kaya nga, born this way, ang sabi ng salita ng Diyos, you must be born again. Kaysa ipagpilitan mo, ganito ko ipanganak, ang sabi ng salita ng Diyos, kailangan mong ipanganak ng muli. You must be born again. You must repent. Huwag mong i-justify ang kasalanan. Ganito ko pinanganak eh. Sige, sabihin na natin, maaari na biologically ay maaari. Pero ang sinasabi pa rin ng salita ng Diyos, you must be born again. Kailangan mong pagsisihan, kailangan mong talikuran ang kasalanan. Now, the next thing, which is ito po yung magiging topic natin for this morning. Ang sabi ng iba, the prohibitions in Leviticus no longer apply to Christians. Well, yung mga prohibitions sa Leviticus, hindi naman na yan applicable sa ating mga Kristiyano sa panahon natin ngayon eh. Actually, merong isang website, merong isang group na ang tawag nila sa kanilang mga sarili is the Reformation Project. Minarapat ko po talaga na isama dyan yung pangalan ng kanilang grupo, maging ng kanilang website, hindi para hanapin nyo, kundi para iwasan ninyo. Dahil yung term baka mamaya sa pag-search ninyo ng mga reformed, reformation, ay dito kayo makarating sa website na ito. Dahil ang kanilang pangalan, the Reformation Project, but it is actually a group of progressive Christians na nagpo-promote ng homosexuality, ng same-sex marriage, even sa church. So these are progressive Christians. Now, ito yung sabi nila. Yun daw nasa Leviticus 18 verse number 22 at yung nasa Leviticus 20 verse number 13 na nagpo-prohibit ng male same-sex intercourse prescribes the death penalty for violators, Pero, sabi nila, but Christians have never lived under the Old Testament law. Hindi naman na tayo nabubuhay sa ilalim ng kautusan ng batas ng Old Testament. Yan ang kanilang argument. Well, totoo. Ang sabi ng Leviticus, ang sabi ng Biblia, kasalanan yan, abomination. Pero hindi naman na tayo nabubuhay sa ilalim ng Old Testament eh. New Testament Christians na tayo. Kung titignan mo, ang galing, Ang galing ng argument nila. New Testament Christians na tayo, hindi na tayo nabubuhay sa ilalim ng Old Testament law. Yun nga, Remember yung Leviticus 18:22, ito yun. Thou shalt not lie with the male as with the woman. It is an abomination. Sabi ng Leviticus 20 verse 13, if a man practices homosexuality, having sex with another man as with a woman, both men have committed a detestable act. When we say detestable, it is an abomination. Ito'y kasuklam-suklam. Ito'y hindi katanggap-tanggap. Basically, ito'y kasalanan.
At kung gaano katindihan ang parusa ng salita ng Diyos, they must be put to death for they are guilty of a capital. When we say capital, nasa pinakamataas na kaparusahan, capital offense. Ganun kabigat itong kasalanan na ito. Ito pang sabi nila, ito pang sabi ng grupo na ito. Sabi nila, but the New Testament teaches that Christ's death and resurrection fulfilled the law. Na-fulfill na ng Panginoong Jesucristo, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, yung kautusan. Yung Old Testament. At ano pang sabi nila? Which is why its many rules and regulations have never applied to Christians. Fulfilled na yan ng Panginoong Jesucristo. So kung fulfilled niya na yan, ginanap niya ng lahat yan, ibig sabihin hindi na yan applicable sa ating mga mananampalataya sa panahon natin. Nag-quote pa sila ng text. Romans 10 verse 4. Ang sabi doon, Christ is the end of the law. Christ is the end of the law. At ang sabi pa raw ng Colossians 2 verses 13 to 14 says that God forgave us all our sins. Pinatawad na tayo ng Diyos sa lahat ng ating kasalanan. Having canceled the charge of our legal indebtedness. Yung ating pagkakautang dahil sa kasalanan, binayaran na yan ng Panginoon. Kung bayad na, wala na tayong utang sa kasalanan. Having the charge of our legal indebtedness which stood against us and condemned us, He has taken it away, nailing it to the cross. So kung titignan ninyo, they are appealing from the scripture. Ito ang sinasabi ng salita ng Diyos, fulfilled na ni Christ ang batas. So dapat, obliterated na yun. Wala nang bisa yung nasa Leviticus na yun dahil fulfilled na yan. So ngayon, titignan po natin, una, ano yung ini-imply nila? Ano yung ini-imply nila na sinasabi nila, fulfilled na yan ng Panginoon? What is being implied here? Since Christ is the end of the law and He has fulfilled the law, dahil nga si Kristo ang siyang katapusan ng batas, at ginanap niya na, sinunod niya na ang lahat yan, tinupad niya na ang lahat ng batas. Ang gusto nilang sabihin, then Christians are no longer under any obligation to obey God's law and free to act in any manner that they wish and not reap the consequences. Ang gusto nilang sabihin, ibig sabihin, wala na tayong obligasyon na sundin ang anumang kautusan. Pwede mo nang gawin, anuman ang gusto mo, wala nang consequence. After all, bayad na ng Panginoon eh. Alam niyo po kung anong tawag dyan? That's antinomianism. That's antinomianism. Na ibig sabihin, the word anti, against, that, and then nomos or nomo, ay yung law. Ibig sabihin, wala nang batas. Gawin mo kung anong gusto mo. So yung mga magulang na nagbibigay ng mga kautusan sa inyong mga anak, wala na yun. Bakit? Dahil tinupad na yan lahat ng Panginoon. Ganun ba ibig sabihin nun? Hindi yun ang tinuturo ng salita ng Diyos. What is antinomianism? It is the belief that there are no moral laws God expects Christians to obey. Because God's grace is greater than all our sin, we are no longer under any obligation to obey God's law. Sobrang mabiyaya ng Panginoon, kaya hindi na tayo under ng law, under na tayo ng grace. So ibig sabihin, kung under na pala ng grace, ang ibig sabihin pala nila, pwede mo nang gawin ang lahat. Samantalang ang apostol Pablo mismo nagsabi ay wag nating abusuhin ng biyaya ng Panginoon. Now, tignan po natin, what does the Bible say? Ano ba yung sinasabi ng Biblia? Dahil, totoo, sinabi ng salita ng Diyos, Christ is the end of the law.
Ang sabi ng Panginoon, I came to fulfill the law. Para tuparin ang kautusan. So, ibig sabihin ba talaga nun, nung lahat ng mga sinabi sa Old Testament, even yung mga immoral sins, sexual immoral sins sa Old Testament, wala nang bisa. Now, let's take a look. Again, ito yung sinabi niya, no? At I want us to take a look dun sa term na binigyan dyan ng pansin, which is yung sinabi dyan na Christ is the end of the law. Babalikan natin yan ngayon, yung pinanggalingan yan sa Romans chapter 10, verse number 4. Ang sabi dyan, for Christ is the end of the law. Now, what they're doing here, ang ginagawa nila rito is what we call cherry picking. When we say cherry picking, pumili ka lang ng ilang part na gusto mo na nasusuporta doon sa gusto mong paniwalaan or doon sa sinasabi mo. Dahil after all, hindi dyan natapos ang talata. Ang sabi ng talata sa Romans 10 verse 4, for Christ is the end of the law for righteousness, para sa katuwiran to everyone who believes. So ang itinutukoy rito ay yung righteousness, yung katuwiran na matatagpuan sa pamamagitan ni Jesucristo. Na kapag sinabi natin na Christ is the end of the law, ang tinutukoy dito ay ginanap na ng Panginoong Jesucristo ang lahat ng kautusan. Bakit? Dahil hindi natin yun kayang sundin. At yung katuwiran ng Panginoon ibinihis sa atin for righteousness of everyone or to everyone who believes. So ito'y connected doon sa righteousness ng Panginoon. Hindi ito justification na ang kasalanan doon sa Old Testament obliterated na. Wala na yung mga batas doon. Now, for us to understand here, papalawakin ko para mas makuha natin, mas maintindihan natin. Now, sa kautusan, merong segments, merong pagkakahati, pagkakahati ng kautusan ng Diyos. Meron tayong tinatawag na moral law and the ceremonial law. The moral law and the ceremonial law. Actually, ang Westminster Confession ay nagdagdag din ng civil law. Pero hindi naman natin siya masyadong bibigyan ng pansin. Ito yung nais ko mabigyan ng pansin natin dito. Now, una, Brother Daryl, ano yan? Ano yan dalawa na yan? Yung moral law, para mas madali nating magets, yung moral law ay, ang summary niyan ay walang iba kundi ang 10 Commandments. 10 Commandments. While yung ceremonial law naman po, yung ceremonial law, ay yan naman yung mga sacrificial offerings nila. Na kanilang sinusunod. Na ginagawa nila taon-taon or every now and then, bilang pagsunod sa kautusan ng Panginoon. So ito yung pagkakahati ng mga kautusan ng Diyos going back dun sa Mosaic Covenant or Mosaic Law. Now, paano natin nasabi na yung sinasabi ng salita ng Diyos na Christ is the end of the law? Now, ito yung segments, Ito yung pagkakahati ng kautusan, the moral law and the ceremonial law. Ang sabi ng salita ng Diyos, ang lahat ng ito, Christ is the end of the law. Tinupad niya ng lahat ng ito. Tapos na sa Kanya, tapos na sa Panginoon. Sa paanong paraan? Sa paanong paraan? Ang sabi, the moral law, paanong paraan? Jesus is the only one who kept the moral law and perfectly obeyed it. Perfectly obeyed it. And it is His perfect obedience to the law of God that has fulfilled all righteousness and has secured righteousness for us. Ano bang dinedemand ng batas? Anong dinedemand ng kautusan? Ang dinedemand ng kautusan ay sundin mo yung lahat. Perfectly.
Sundin mo yung lahat. Now, walang ni isa man sa atin, walang ni isimang tao ang gumanap, ang tumupad sa kautusan perfectly. Wala. Kaya nga for us to say na ang Panginoong Yesus is the end of the law, He has fulfilled, ang ibig sabihin nun, tinupad na ng Panginoon lahat ng yan. Ginanap niya ang lahat ng yan. He perfectly obeyed it in behalf ng mga sumasampalataya sa Kanya. Yun yung sinasabi ng kaninang talata sa Romans 10 verse 4. At yung perfect obedience ng Panginoon, dahil nga we know for a fact, ang sabi ng salita ng Diyos, there is none righteous, no, not one. Walang matuwid. Ibig sabihin, wala sa ating nakaganap perfectly ng kautusan. Wala talagang nakasunod ng kautusan. Pero ang Panginoong Jesucristo, sinunod niya yun perfectly. He perfectly obeyed it. Yan yung sinasabi dyan na yung righteousness. He fulfilled all righteousness. Sinunod niya yun. At dahil doon, nag-secure ang Panginoon ng righteousness sa mga sumasampalataya sa Kanya. Dito papasok yung idea ng imputation ng righteousness ng Panginoon. Na yung katuwiran ni Kristo, yung Kanyang perfect righteousness, ibinihis sa atin yung katuwiran ng Panginoon. Nagkaroon tayo ng righteousness not because of ourselves. Hindi dahil sa ating mga sarili, hindi dahil sinunod mo ang kautusan, kundi dahil sinunod ito ng Panginoong Jesucristo. Christ is the end of the law in the sense na sinunod niya yung lahat at ibinihis niya yung katuwiran niya sa ating mga sumasampalataya sa Kanya. Bakit natin kailangan? Dahil naroon yung katotohanan, ang sabi ng salita ng Diyos, for all have sinned and come short of the glory of God. Lahat tayo hindi umabot doon sa kaluwalhatian ng Panginoon. Why? Bakit? Dahil ang sabi ng James chapter 2 verse 10, for whoever keeps the whole law but fails in one point has become guilty of all of it. Bagamat ginaganap mo yung kautusan, pero pumalya ka dun sa kaisa-isa, you are guilty. You are guilty na hindi mo na nasunod ang kautusan. So meron ka lamang dalawang choices. It's either you perfectly obeyed it or hindi mo ito inobey at all. Yun lamang ang choices natin. It's either you perfectly obey the law or hindi mo ito ginanap at all. Gustong-gusto ko yung illustration na palaging pinipinta rito ni Brother Paul, yung sa traffic light, no? Na bagamat halimbawa isang mahabang kalsada, maraming mga traffic lights, lahat ng yon ay sinunod mo. Kada red light, humihinto ka. Yellow light pa lang ay talagang nag-slow down ka na. Sinunod mo yung lahat. Yung 99 na stoplights, dinaanan mo lahat yun, nasunod mo. Pero pagdating do sa 100, kaisa-isa doon sa dulo, ay medyo nagmamadali ka na. Kaya hinabol mo pa at umabot ka at beating the red light. Pwede mo bang sabihin doon sa enforcer, well, sir, sinunod ko naman yung 99 doon sa likod, yung 99 na stoplights. Ibig sabihin ba noon ay hindi mo na ginawa yung mali, yung kasalanan doon sa pang 100 na stoplight? No. So, ang choices nga lang natin, it's either you perfectly obeyed it para masabi mong sinunod mo talaga ang kautusan or hindi mo talaga siya inobey at all. Yun lamang ang choices. So, yung sinabi ng Panginoon, He is the end of the law. Pag tinitignan mo ang moral law, yung dalawang segment ng kautusan, pag tinitignan mo ang moral law, na Christ is the end of the law doon sa moral law, ang ibig sabihin nun ay dahil sinunod na ng Panginoon completely and perfectly ang kautusan ng moral law. Now, the second part is the ceremonial law.
yung second segment of the law. Anong ibig sabihin, anong ini-imply nito when we say that Christ is the end of the law? Na pertaining sa ceremonial law. Christ is the end of the ceremonial law in that He was the one true perfect sacrifice offered upon the altar of Calvary's cross. And in the shedding of His blood, He made the perfect blood atonement as He, our great high priest, offered Himself up upon the cross. Again, ang sinasabi ng ceremonial law, yung mga offerings, yung mga sacrifices, and particularly yung mga animal sacrifices, yung mga blood offerings na kanilang ino-offer sa Old Testament. So when we say na Christ is the end of the law dun sa segment ng ceremonial law, ang sinasabi nito ay ginanap na ng Panginoon yung sacrificial offering. In what way? Yung kanyang pagkamatay doon sa krus. Na siya'y namatay doon sa krus bilang siya yung naging handog para sa ating kasalanan. Siya yung naging sacrifice na inoffer sa Diyos para tanggapin ng Diyos yung ating offering sa Kanya. Dahil kung tayo lang, hindi katanggap-tanggap talaga sa Diyos ang ating offering. Anong sabi ng Hebrews chapter 9 verses 11 and 12? But when Christ appeared as a high priest of the good things that have come, then through the greater and more perfect tent or tabernacle, not made with hands, and that is not of this creation, He entered once for all into the holy places, not by means of the blood of goats. Siya'y pumunta roon sa Holy of Holies, nag-offer. Ito yung ginagawa sa Old Testament, sa loob ng tabernacle. Nagpupunta roon ng mga high priest to offer yung ating sin offering. Ang ginawa ng Panginoon, nagpunta siya roon sa Holy of Holies para mag-offer ng offering. At ang inoffer niya ay hindi ang dugo ng mga kambing, ng mga baka, at anumang hayop, but by the means of His own blood and securing an eternal redemption. Ang kanyang naging offering ay hindi yung dugo ng anumang hayop, hindi ang dugo ng tupa, ng baka, ng kambing, anuman, o maging ng kalapate, anuman yan, hindi yon. Ang kanyang naging offering ay ang kanyang dugo ng Panginoong Jesucristo. Why? Dahil ang sabi ng Hebrews 10 verse 4, for it is impossible for the blood of bulls and goats to take away sins. Hindi nakakapag-alis ng kasalanan yung kanilang mga ino-offer doon sa Old Testament. Christ is the end of the law in the sense na ang nagligtas sa kasalanan nila even sa Old Testament at maging sa panahon natin ngayon ay hindi yung in-offer nila noong mga panahon na yon, kundi ang offering na ginawa ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga ang Old Testament nakatingin sila sa Panginoon, sa Mesiyas, sa Mesaya na naipako doon sa krus. At tayo rin naman sa panahon natin, we are looking back doon sa ginawa ng Panginoong Jesucristo doon sa krus. Kaya nga nakatungtong tayo doon sa katotohanan na ang Panginoon ang siyang gumanap ng kautusan. Hindi lamang yung righteousness, yung pagganap doon sa kautusan ng moral law and even yung ceremonial law, yung sacrifices. So ginanap ng Panginoon yung moral law and even yung sacrificial law, yung ceremonial law. Now, babalikan natin yung sinabi nila doon, Leviticus 18 verse number 22, sabi niya, but Christians have never lived under the Old Testament law. And tingin ko na dapat nating i-challenge dito na i-challenge sa kanila yung part dyan na the Old Testament law. Kailangan nating tanungin, ano ba yung Old Testament law na yung tinutukoy? Bakit? Because we believe na ang moral law is still binding sa panahon natin ngayon. It still has a binding authority and binding effect in our lives. Na yung moral law, hindi siya yung
Obliterated na yan kasi fulfilled na ng Panginoon. Well, totoo yun. Totoo yun na ginanap na ng Panginoon, fulfilled na ng Panginoon. Pero, meron pa rin itong binding effect sa panahon natin ngayon. What do I mean? Ibig sabihin, ay meron pa rin itong authority over us. Ibig sabihin, nabubuhay pa rin tayo sa ilalim ng mga kautusan na ito. Remember, ang summary ng moral law is the Ten Commandments. The Ten Commandments. At kung titignan po natin ang New Testament, yung siyam doon, ay naulit pa rin, binanggit pa rin sa New Testament, maliban lang of course sa Sabbath. Of course, that's for another topic. Pero ang ibig sabihin, even pagdating sa New Testament, binding pa rin. Ibig sabihin, dapat pa rin tayong sumunod doon sa mga moral law na yun na tinukoy ng Panginoon. Not in the sense na ikaliligtas mo yon. Okay? Kailangan po nating linawin, not in the sense na yun ang magliligtas sa'yo. Kundi, ang sabi ng Panginoon, babalikan natin yung sinabi ng Romans chapter 10 verse number 4, for Christ is the end of the law for righteousness of everyone who believes. Ito'y para sa katuwiran ng mga sumasampalataya sa Kanya. So, hindi ito in the sense na susundin mo yan, yung moral law dahil may binding effect pa rin yan sa atin, not in the sense na magliligtas yan sa atin. Kundi yan ay dahil sinunod na ng Panginoon, yung kautusan. And for us to see it better, ang moral law po ay again summarized yan in 10 commandments. At yung 10 Commandments naman, pagdating ng New Covenant, ang summary naman yan, Law of Christ. Ano yung Law of Christ? Na madalas, na nababanggit. Ano yung dalawa na yun? Love the Lord thy God with all thine heart, with all thy soul, with all thy might. At yung pangalawa, love thy neighbor as thyself. So kung titignan natin, sinamarize ito ng sinamarize. Yung moral law, marami po kasi yan. Yung moral law, sinamarize into 10 commandments. Now, the 10 commandments, pagdating sa New Testament, sinamarize into the law of Christ, yung dalawa, which is love the Lord thy God at saka yung love thy neighbor as thyself. So, ibig sabihin, naroon pa rin yung moral law. Naroon pa rin. Dahil nakapaloob pa rin yun doon, under doon sa law of Christ. So, ibig sabihin, yung law of Christ, para makita po natin, kapag in-expand natin yung law of Christ, ang makukuha natin is the 10 Commandments. Pag yung 10 Commandments, in-expand natin, ang makikita natin dyan is the moral law of God. Ibig sabihin, naroon pa rin yun. That's what I mean na may binding effect pa rin ito sa panahon natin dahil after all, kailangan pa rin natin itong sundin. Pero not in the sense na ito ang magliligtas sa atin. Maaring hindi na ito yung isa-isa na binanggit doon sa moral law, pero sinusunod natin ito in the form ng law of Christ. The New Covenant. The New Covenant. At ito nga po yun, halimbawa na lang, do alam kong maliit, hindi kasi magkakasya, pero halimbawa na lang yung law of Christ, nahati nga sa dalawa, which is love the Lord thy God, at yung pangalawa ay love thy neighbor as thyself. Kapag in-expand mo yung love thy neighbor as thyself, lalabas diyan, looking back sa 10 commandments, ang lalabas doon sa love thy neighbor as yourself ay itong mga nasa kanan. Honor your father and your mother, you shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not bear false witness, you shall not covet. So yun pa rin yun. Yun pa rin. At yan, yung mga yan, meron pa rin mga nasa ilalim yan na mga moral law. At kapag tinignan mo ngayon, halimbawa na lang pumunta ka doon sa you shall not commit adultery, pag in-expand mo yan, ang lalabas dyan ay yung mga sins of sexual immorality. Hindi lamang yan pumapatukoy sa pakikiapid na marital sin, kundi tumutukoy yan sa sexual immorality. So under nyan, kapag in-expand mo na naman yan,
No, nagmula ka doon sa pinakataas, sa law of Christ, yung dalawa, inexpand mo yung isa, lumabas yung 10 commandments, no, yung second part, pag inexpand mo yung isa, which is yung you shall not commit adultery, lalabas ang moral law of God at makikita mo doon ang sexual immoral sins. Yun po yung mahabang sagot doon sa tanong at kanilang ipinipinta na argument na ang sabi nila, the prohibitions of Leviticus no longer apply to Christians. Hindi po. Hindi po. It still applies sa panahon natin ngayon. Applicable pa rin ito sa mga mananampalataya. So ibig sabihin, the truth na sinasabi ng salita ng Diyos na ang homosexuality is abomination, it's still applicable. Hindi ito nabago. Hindi ito nabago. Hindi justification na sabihin natin Christ is the end of the law. Fulfilled na yan ng Panginoon. So wala na yun. Wala nang kwenta yun. Hindi po ganun. Dahil kung ganun, isipin ninyo, kasama sa batas na ang mga anak ay kanilang sundin, i-honor ang kanilang mga magulang. So ibig sabihin ba sa panahon natin na hindi na dapat sundin ng mga anak at i-honor ang kanilang mga magulang? Of course not. Dahil even sa panahon natin ngayon, again, ay binding pa rin ang moral law at dapat pa rin natin siyang sundin. Hindi nawalan ng bisa. With that, ay yun lamang po yung itotopic natin dahil magiging mahaba na muli yung ating mga next topics. Actually, the next topic po natin ay pag-uusapan na natin kung paanong sinisira ng kasalanan ng homosexuality ang maraming mga bagay. Sasama natin diyan ang society, sasama natin diyan ang families, even their own selves. Kung ano yung effect ng mga ito. Kasi nga 'di ba madalas ang common na argument, wala namang sinasaktan eh. Diba? Yun nga yung pinakapunot dulo ng downplaying. Nasaktan ba kayo na mayroong nagpakasal doon sa labas? Nagpakasal doon sa ibang bansa? May nangyari ba? Nagkaroon ba ng epekto sa church, sa ibang mga bagay? Yan ang kanilang binabatong argumento. Next time, pag-aaralan po natin na oo, merong epekto. Merong epekto sa society, merong epekto sa families, merong epekto lalo higit sa kanilang mga sarili. At they are destroying actually their selves, their own selves dahil sa kasalanan na ito. Ito po yung pag-aaralin natin sa susunod. But for now, ay meron po bang mga katanungan or anything na nais ninyong idagdag? Maaari din naman para sa or patungkol dito sa ating topic na pinag-aaralan. Sige po. Good morning po. Good morning. Tatanong ko lang po kung ano yung magiging response natin kung halimbawa may nakita tayong homosexual na pine-persecute ng sobra. Parang kumbaga inaalimura na sila dahil sa kanilang hindi in a way natin kung paano sila i-rebuke pero mga kapwa nila non-believers pina-persecute sila kung ano-anong ginagawa sa kanila, even physical or emotional damage ng mga words. Paano tayo mag-respond as a Christian kung nasa harapan natin nangyayari yung ganong bagay? Okay, thank you po. Thank you po sa tanong, napakagandang tanong.
Actually, itong mga bagay na ito ay kasama doon sa mga pag-aaralan natin, pagdating na doon sa paano natin i-deal yung homosexuals, paano tayo makipag-relate sa kanila, and sabi ko nga po, sa lesson na ito, ang palagi nating babalikan is the original design of God. Now, paano yun ko-connecta doon sa tanong? The question is, paano nakikita mo homosexuals, isang hindi mananampalataya, ay being persecuted, binubuli ng mga kapwa nila hindi mananampalataya, maaaring kapwa rin nila homosexual or not. Now, paano yon ko connecta doon sa katotohanan ng original design of God? Ang sabi ng Panginoon, the original design of God, ang sabi ng Diyos, we are created after the image of God. Tayo'y nilalang ayon sa wangis ng Panginoon. Ibig sabihin, tinitignan natin ang lahat, ang sangkatauhan na ang lahat ng yan ay nilikha ayon sa wangis ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi natin sila tinitignan na mas mababa silang klase ng nilalang. Hindi po yun ganoon. Pare-parehas tayo ng nilalang ayon sa wangis ng Diyos. Ibig sabihin, pare-parehas tayo kung paano naging compassionate, naging merciful ang Panginoon sa atin, ay yun din naman ang inire-reflect natin sa kanila. So, ibig sabihin, hindi po natin sila titignan na baka kasi isipin ng iba, mga makasalanan naman yan mga hindi naman mananampalataya, hayaan mo na. Hindi po ganoon. Hindi po ganon. Ine-extend natin ang mercy ng Panginoon, ang compassion ng Diyos sa kanila. Kung meron kang magagawa para to defend them, why not? Dahil yan nga ay created after the image of God. And of course, depende sa situation. Malay natin yung ganong paraan lalo ay maging daan ng Diyos para maimulat natin sa kanila ang ebanghelyo. Para maipakilala natin sa kanila si Kristo. Na makita nila, ito pala ang mga tunay na mga mananampalataya. Na makita nila talaga yung pag-ibig natin. Not in the sense na wag natin pagkamalian, sa susunod pag-aaralan din po natin na ang gusto kasi, ang ini-imply nila na love, dapat ibigin natin sa sila is to accept them. No, hindi po ganoon ang ibig sabihin nun. Ang pinakamagandang pagpapakita ng pag-ibig natin sa kanila, of course, is to tell them of their sins. And to tell them to repent of their sins. Pero doon sa situation na yon, nakita natin may sinasaktan, may binubuli na homosexuals. Kung meron kang magagawa to help them, to defend them, do as much as you can, Gawin natin anuman yung magagawa ng ating mga kamay, kapangyarihan ng ating mga kamay para tulungan sila. Kung may pagtatanggol natin sila, why not? At sabi ko nga, who knows, gamitin ito ng Panginoon para maipakilala sa kanila, maipahatid sa kanilang ebanghelyo, maipakilala sa kanila ang Panginoong Kristo. I hope na nasagot ko po yung katanungan. Anyone pa po who would like to ask? Medyo maaga-aga po tayong natapos sa mismong lesson. Meron pong nag-message ng kanyang tanong. Si Brother Boy, sabi niya, kung ang isang pastor ay nakikipag-live-in sa kapwa lalaki, katulad din siya ng patuloy na nagpapatupad ng ikapu o may pastora at iba pang maling aral, beliefs, and practices. Right? Di ko alam kung ano yung pinaka-tanong, baka naputol. Pero siguro ang tanong dito is yung situation, paano kung merong isang pastor na nakikipag-live-in sa isang kapwa lalaki? Kung ganito po ang sitwasyon, masasabi ko na hindi siya isang pastor. Dahil kung ganito ang sitwasyon, ay marami siyang kasalanan dito na
na kanyang ginagawa. Una, yung pakikipag-live-in, ito po'y kasalanan. Ang pagsasama na ina-acknowledge ng salita ng Diyos ay nasa ilalim ng covenant ng kasal, covenant ng marriage. Hindi po tinatanggap ng Biblia kahit sabihin natin tanggap na yan ng lipunan, tanggap na yan ng batas, tanggap na mayroon na tayong batas patungkol dyan sa pakikipag-live-in. Ang tinatanggap lang po ng Diyos na pagsasama ay walang iba kundi ang pagsasama na nasa ilalim ng covenant ng marriage, ng kasal. And of course, kung ganito nga, hindi lang nakikipag-live-in, talagang matindi yung situation na ibinigay na pinintang tanong dito ay sa kapwa niya palalaki. So, makita natin not only yung sin ng fornication, also yung sin ng homosexuality. Kaya nga, I should say na itong pastor na ito ay hindi may tuturing na pastor dahil after all, hindi siya qualified for that office. Sabi pa niya, kung pwede, pakilinaw na ang sinusunod natin ay yung revised Ten Commandments dahil binago na yung Sabbath keeping from 7th day to 1st day of the week. Sabi ko nga kanina, hindi ko na siya in-expand for other topics ito dahil wala naman na siyang ganoong direktang kinalaman doon sa ating topic. Pero yes po, magiging mahabang topic nga lang kasi ito. Pero sabi ko nga kanina, when we are looking doon sa New Testament, pag inanap natin doon ang summary ng moral law, ang makikita natin doon ay ang Ten Commandments. Pag inanap natin ang Ten Commandments, hindi natin makikita doon ang Sabbath. Hindi natin makikita. Yung Siyam, makikita natin doon na inulit pa rin ng New Testament, ng New Covenant. But the Sabbath keeping ay hindi na. Bakit? Dahil ang pinapractice na po ng mga mananampalataya sa New Covenant is the celebration ng resurrection ng Panginoong Hesukristo. That is why we have the Lord's Day. Na siyang nabanggit din ni Apostle John pagdating doon sa Revelation. Yan na po ang ating sinusunod sa ating panahon. Yan na lang masasabi ko yung pinaka-summary nun, ng topic na yon pagdating doon dahil that's for another discussion nga. Meron pa po ba na ilang mga tanong or anything na nais ninyong idagdag? Maaari din naman. Patungkol dito sa ating topic. Sige po. Si Brother Lance. Good morning po sa lahat. Good morning po. Ano lang po ito, konting tanong lang patungkol din sa the prohibition of Leviticus to longer apply to Christian. Di ba nakita natin yung mga sample nila na kanina tungkol dun sa mga artista, bata. Lalo sa atin ngayon bilang isang Kristiyano, hindi po natin sinisiraan yung ating kapwa Kristiyano o naging kasama sa church. Ano po ba yung pinakamagandang sagot po kaya dito sa kapatid natin sa iglesia, tapos magpinsang buo sila. Nung Kristiyano na sila, pero nagkaroon sila ng parang pagkakagusto o relation. Tapos ngayon, nagkaanak na sila, di ba? Magpinsang buo sila, parehas sila ng apelido. Tapos, yun nga, tinanong ko rin doon sa pastor na si Pastor Imperial, kasi gusto kasi nung taong ito, kasama ko siya na maging deacon noon sa church. Bilang isang manggagawa, sabi nga ng ating office of the sa church, applicable ba kaya o kaya pinapayagan po ba yung ganitong na maging pastor o maging pinaka sa office ng church, yung magpinsang buo? At ito nga ay siyempre magkakaanak ka, yung testimony ng church o ng Panginoon, hindi ba maapektuhan ito? Kasi siyempre
may mapapasok, lalo-lalo na yung hindi pa mananampalataya, sa nabalitaan na, ay pwede pala sa church na ito. Ito ba ay may mapaparaan pa ba tayong mabigyan ng kasagutan na mas malinaw? Kasi sa Leviticus, diyan talaga yung batas talaga ng pagdating sa blood, di ba? Tapos hanggang sa blood of Christ. Siyempre, yung testimony ng Christ ang ating iingatan dito. Kaya hinihingi natin ng katanungan yung ganitong kalagayan kasi ito yung nais natin minsan ipag-pray kung talaga bang Kristiyano, yung mga nagpapatuloy pa rin sa ganitong aktibidad o sitwasyon ng kalagayan. Kaya ako ito na itanong kasi ito po yung mga naging namin. Kasi may nangyayaring ganun. Nangyari, kasama namin sa sitwasyon ngayon. Kaya nagpapasalamat ako dahil natukoy na uli yung Leviticus kasi napakinggan ko yan sa rin ni Pastor Imperial doon na nakita natin yung talaga ng pagdating sa blood of Christ ay talagang sensitive talaga, hindi basta natin pinapayagan, lalo-lalo yung morality nga na ganyan. Kaya salamat sa maiksing tanong na yun, nawa nakatulong ito sa atin. Ayun. God bless. Thank you po. Ilan sa mga bagay na natukoy doon sa, thank you po, Brother Lance, ay una, yung pong pagrelasyon ng isang close relative, whether kapatid, actually merong iba na magulang sa anak, meron na magpinsan, close pa, no? Pinsang buo, ay nagfo-fall po yan sa tinatawag natin na incest, no? At kung babalikan natin again ang Levitical law, ay nandun po yan. Part yan ng sexual immorality, yung incestuous relationship. No? When we say incestuous, yun nga, yung close relative. Yung close relative. I hope makita ko yung isang video, may palabas ko kahit siguro next week. Makita natin, isa sa mga dahilan kung bakit tayo iniwas ng Panginoon doon dahil meron din siyang physical na effect. At makita yung itsura talaga nila ay physically deformed. Yung iba ay hindi nakapagsasalita, yung itsura, bagsak yung isang mata, talagang as in deformed yung kanilang mga itsura. Isa yun, pero yun nga, ang sabi ng salita ng Diyos, that is sin. Now, pagdating sa New Testament, which is sa church, meron tayong mga offices, Yung office ng pastor, or ng elder, or yung sabi ng King James, office ng bishop, ng presbyteros, at yung office ng deacon. Now, the question is, paano kung ang isang minister ay mayroong ganito, no? Nasabi nyo nga, nangyayari. Siya ba ay qualified? Yun po yung pinakatanong, qualified ba siya doon sa office na yon? Siguro doon ay hingi ako ng tulong kay Brother Paul kasi I believe na-tackle niya na yung sa qualifications ng office. Kasi hindi ko alam kasi saan siya magfo-fall na under doon sa qualifications. No, maaari. Maaari kasi na, pero kasi malawak yon na yung isa sa mga qualifications ay yung po tungkol doon sa testimony, Brother Paul, na dapat ay walang kapulaan, no? Pero kasi malawak 'yun, hindi naman ibig sabihin walang kasalanan talaga dahil after all walang taong walang kasalanan, no? So, kung lahat tayo may kasalanan, lahat tayo may kapulaan, ibig sabihin ba agad noon wala nang nararapat doon sa office ng pastor and sa deacon. And again nga, hindi ko pa kasi na-topic talaga yung sa qualifications, but I would ask the help po ni Brother Paul kung saan siya maaring i-categorize doon. But I believe kung nasa ganoong kalagayan, hindi nagre-repent, I believe hindi siya nararapat doon sa office. Sige po, go ahead po. Yung mic po para marinig din sa live. Ang nagiging katuwiran po kasi nung tinanong namin, gaya po nung kay Jacob at saka kay Esau. Si Jacob kasi, di ba, napangasawa niya yung
pinsang buo niya dahil Apo. sa tsuhin niya. Yun ang kinakatwiran niya. Sabi ko, ano lang yun, kung magkasa ng Old Testament, sa panahon ni Christ, siyempre hindi na magiging ano, kaya nagkaroon ako katanungan patungkol doon. Kasi nga, binibigyan niya ng katwiran. Pagdating din sa batas, nung naitanong namin ito sa batas, mawawalang bisa rin pala yung ano nito, yung kasi kinasal sila para kasi Kristiyano raw para hindi sila para mapagtakpan yung mga bagay na ganong katwiran, kinasal sila ng mga elders ng mga babae, parang pinorse sila na ikasal para mawala mapatakpan yung ganong katwiran. Kaya sabi ko, ang batas nga hindi pinapayagan, tapos itatago sa ganon. Tayo walang maililihim sa Diyos. Lalabas at lalabas. Walang lihim na hindi mabubunyag, lalo na pagdating sa mata ng Panginoon. Kaya hindi tayo nagagalit dahil sa pagmamahal natin yon na pagmamahal natin kay Christ, hindi na nga tayo nabubuhay sa atin eh. Sabi ni Apostol Pablo kay Christ na. Pero kung ganyan na parang, sige, okay lang to. Pinsan, payagan natin, mababait naman eh. Gumagawa naman sa church eh. Patuloy naman eh. Kaya yun yung binibigyan natin emphasize na maging sensitive tayo bilang isang Kristiyano kasi galing na nga tayo sa makasalanan tayo na talagang tao, di ba? Pero pinatawad tayo ng Diyos. Ayun yung kinakatwiran niya, pinatawad. Pero kung ikaw na mismong Kristiyano, nakakagawa ka pa rin ng ganyan, okay lang siguro kung hindi pa siya Kristiyano. Pero kung Kristiyano ka na, tapos ipapangatwiran mo, yun yung tinutukoy na parang binibigyan natin ng katwiran. Dapat wala tayong katwiran pagdating sa ganon. Oo nga, naligtas tayo dahil sa biyaya, di ba? Wala tayong ano doon, wala tayong bahagi. Pero dahil naman sa bilang isang tao, magkaroon naman tayo ng kahihiyan o respeto naman sa ginawa ng Panginoong Jesucristo sa krus, di ba? Yung moral lang na yun, kakaiba siya, walang kasalanan. Tapos tayo bibigyan natin ng gano'n. Kaya salamat dahil nagkakaroon tayo ng katanungan patungkol sa stand natin pagdating sa ano ng Panginoon, sa righteousness na tinutukoy ng ating pag-aaral. Salamat po. Gusto ko lang po, short ano lang po. Meron kasi ng mga tinatawag na mga, nakalimutan ko yung mga term, pero yung mga provisions ng Panginoon na hinayaan ng Diyos. Pinermit ng Panginoon ng mga bagay dahil sa ilang mga kadahilanan. Halimbawa na lang, yung sinabi ng Panginoon ay hindi naman originally merong divorce pero hinayaan ng Diyos dahil sa inyong mga kasalanan, no? Ito yung part na sinasabi ka na provisions that God permitted because of several reasons. Now, isa rin po kasi maaaring ang gamitin yon na yung incest. Well, paano nangyari yun? Tignan mo, si Adam and Eve, nagkaroon sila ng anak, si Cain at Abel, tapos pinatay si Cain, si Abel, tapos nagkaroon sila ng anak, si Seth. Paano nagkaroon ng anak si Seth? Lalaki si Seth, isa pa lang ang babae nun, si Eve. So ano nangyari? Well, of course, hindi naman tinukoy ng Biblia, maaari lang tayo mag-assume, pero higit sa malamang ay family rin nila, relative din, kung hindi man mismo si Eve, pero relative din. Bakit? Paano yun? Of course, kasi nga, pinermit yun ng Panginoon during that time dahil iilan pa lang ang tao. Yun yung sinasabi ko, yung provisions ng Diyos that He permitted for several reasons or for some purposes, dahil katulad nga nun, nung ganong situation. Pero, again, pagdating ng kautusan, nilay down ng Panginoon, kasalanan yan. Kasalanan yan, kasalanan yan. Kasalanan ito, kasalanan iyan, kasalanan ang mga bagay na ito. Inisa-isa na, nilay down ng Panginoon para maging malinaw sa kanila. So, ibig sabihin pa rin, ay hindi ito na-justify. Gusto ko lang din pong mag-comment doon na hindi po natatakpan ng ministry natin yung kasalanan na ating ginagawa. Maaring hindi nakikita ng iglesia yung kasalanan na ginagawa mo, pero nakikita ito ng Panginoon. He is an all-knowing God. Siya yung Diyos na present sa lahat ng lugar at nakikita niya, nalalaman niya, walang sikreto na natatago sa Kanya. So maaari na ang kasalanan hindi lantad sa iglesia, hindi lantad sa mga kapatiran, pero ito'y lantad na lantad sa paningin sa mata ng Diyos.
So, hindi po natatakpan ng ministry natin. Hindi porket nagme-minister tayo, tumatayo sa harap, ay natatakpan na nito yung kasalanan na ginagawa natin. Sige. Meron po kayong nais na idagdag? Okay. Sige po. Meron pa po ba? Kung wala na po, ay i-end na po natin. Tayo na po ay manalangin. Tayo po ay manalangin. O Diyos naming dakila, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo, Panginoon, sa iyong kabutihan po, Panginoon, sa amin, na bagamat naroon yung aming pagpalya at kakulangan sa pagganap ng kautusan, salamat dahil si Kristo'y ginanap ito perfectly. Lord, salamat dahil ang Panginoong Kristo ang tumupad ng kautusan upang maibigay sa amin ang katuwiran. Salamat dahil si Kristo ang tumupad ng ceremonial law, dahil ang dugo ng anumang hayop ay hindi makapagliligtas at makapagbigay sa amin ng kapatawaran ng aming kasalanan, kundi tanging ang dugo lamang at siyang pagkamatay ng Panginoong Kristo doon sa krus ang siyang naging karapat-dapat na handog na naalay para sa aming kasalanan. O Diyos, salamat po sa mga katotohanan ito. Patuloy mo kaming turuan magmula sa iyong mga salita at sa aming pagsamba mamaya nawa ay maging mabangong samyo ang aming mga buhay na siyang aming ihahandog sa iyo. Mapapurihan ka. Ito po ang aming samadalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen at amen.